Ares ang pangalan ko. 6 na talampakan ang tangkad ko. At maganda rin, sino ang mag-aakala na ang ganitong drama, tulad ng tunay at peking tagapagmana, ay bigla na lang dadating sa akin. Ang sarap ng atsirang repolyo na ito. Maasim, malutong, at napakasarap. Nilaga kasama ang pansit. Hoy! Ito ay isang napakalaping masayang okasyon. Ikaw ang nawawalang tagapagmana ng mga Sterling ng Marina Bay. Ang panganay na anak na babae, isang tunay na mayamang tagapagmana. Hindi ako babalik. Ang panahon ng tag-init, grabe yon. Ang mga Sterling ay nagsabi, basta't bumalik ka at makipagkasundo sa pamilya, mag-donate sila ng $5,000,000 para magtayo ng mga kalsada para sa aming baryo. Aray. Babe, kunin mo itong manok at nilagang kabute para sa biyahe. Sobrang astig. Ares, huwag mo kaming kalimutan sa bayan kapag nasa malaking lungsod ka na. Ang Hilaga ay aking bayan. Sige, alis na ako. Guys, bumalik na ako. Bumalik na ako. Ah! Bumalik na ako. Bumalik na ako. Aris, marami na akong nabasang nobela tungkol sa pagpapalit ng sanggol. Ang tunay na tagapagmana ay bumalik at hinamak o nasisira. Sa huli, walang nakikinabang. Hindi pwedeng ganyan, di ba? Ang mga nobelang binabasa ni Daisy talagang mabangis. Paano kung ang pamilyang ito ay talagang gumaganap ng isang mayamang pamilya teleserye? Bahala na, tingnan muna natin. Kaming mga taga-Hilaga ay hindi naglalaro, ginagawa lang namin. Liam, kapag nakabalik na si ate, dapat ba akong umalis na lang? Huwag kang bobo. Lagi kang. Magiging munting kapatid ko. Naadik ka sa pag-arte sa maiikling drama? Ilagay ang inyong pinakamagandang ngiti para salubungin si Ares. Ipapakita ko sa kanya kung anong kaya ko para malaman niya kung sino ang namumuno sa pamilyang ito. Nanay, ngiti ako, okay? Evelyn, sa tingin mo, ang ating anak na babae baka katulad mo noong bata ka, mahinahon at kaibig-ibig, maayos ang ugali? Marami na siyang pinagdaanan sa mga bundok. Siguro butot balat na siya. Isang ihip ng hangin ay pwedeng. Ah, Oh wow, ang tunay na tagapagmana ay hindi ganyan, ha? Isang bodyguard lang? Panoorin mo ako magpanggap na matisod siya. Ipahiya siya. Ikaw, babae, bakit hindi ka tumingin sa iyong dinadaanan? Wow, ang gwapo ng bodyguard niya. Tingnan mo ang mga muscles. Wow, Ang laki at liwanag nito. Kasing laki ng 5 bahay na bato sa aming nayon. Diyos ko. Ano kaya ang kinakain ng batang ito para lumakas? Tingnan mo ang mga muscles. At ang pangangatawan. At ang mga hita. Mas malakas pa sa personal trainer. Halika, yakapin mo si mommy. Kaya ba ako kamuhian ng nanay ko? Hoy mga tao, ako si Ares. Bumalik na ako. Andito na ako. Oh wow, ang laki at mataba. Parang lalaki. At iyan ang tunay na tagapagmana? Ares, ikaw. Mas makapal pa ang braso niya kaysa sa binti ko. Huwag na siyang galitin. Masaya akong bumalik ka. Oh, honey. Pasensya na si tatay. Pinagdusa kita doon. Kaya ito ang tunay na pamilya. Hindi ako nagdusa, tatay. Ang sarap ng pagkain sa amin. Ares, mas mukha akong Hercules. Isang itsurang panlalaki. Hindi siya matatalo sa suntukan. Mas mabuting lokohin siya. Ate, bumalik ka na. Kumain na tayo ng tanghalian. Mabait na babae, Chloe. Tara, alis na. Nagugutom na ako. Isang probinsyana, tulad mo napadpad sa malaking lungsod, hindi ka magiging mayabang. Diyos ko, Ate, anong ginagawa mo? bakit mo ako tinitingnan? Hindi naman ako pinahira ng pulot.
Ares, espesipiko kong hiningi sa kusina na ihanda ito para sa iyo. Narinig ko na ang mga tagabayan mo ay mahilig sa inihaw na mais at BBQ chicken frames. Sana swak sa panlasa mo. Maanghang na chicken frames na may sobrang daming asukal, ang tamis, malalaglag ang kilay mo. Ipapaalam ko sa'yo kung ano ang tamis ng isang city girl. Ito ay para kay Miss Sterling, hiwalay na inilaan. Bilisan, ilabas, para makita ng lahat. Kaming mga high society na babae, laging pumipitas ng butil ng mais isa-isa at kinakain ng mga ito gamit ang silver na tinidor. Kakagating diretso ang buong piraso ng mais, kahit ang aso ng pamilya Sterling ay walang ganyang asal sa hapagkainan. Eto na, mag-aapoy na siya. Sumigaw ka na sa akin para makita ni na mommy at daddy kung gaano ka ka-uncivilized. Ares, ang pagkaing inihanda ko ba ay hindi bagay sa panlasa mo? Kasalanan ko lahat. Hindi ko naisip ng mabuti. Ang buti kong ate. Ang mga sweet and spicy chicken frames na ito ay napaka-authentic. Paano mo ako gaanong kilala? Ang solid mo. Ano? Siya? Gusto niya talaga? Yung maliliit na linya ng butil ng mais, parang nagpapakain ng ibon. Hindi iyon nakakabusog. Palitan ang mais ng lahat ng buong piraso. Managinip ka. Si mommy ay ipinanganak na tagapagmana mula sa marangal na pamilya. Walang paraan na titiisin niya ang buong piraso ng mais sa mesa. Teka lang, tiyak na sasawayin siya ni mommy. Mommy, tingnan mo kung paano kumain si ate. Gawin mo ang sabi ni Miss Sterling. Simula ngayon, sa bahay na ito. Maghain ng buong piraso ng mais. Sinusubukan ko lang siyang hiyain. Paano tayo napunta? Nakasama ang buong pamilya, nangumunguya ng mais ng magkakasama. Sinusubukan ba niya akong gawing tanga? Chloe, bakit hindi ka kumakain? Kailangan mong kumain. Ito ay panggatong. Kain na. Itong mga pritong pagkain. Hindi ko talaga ito ginagalaw. Kailanman. Ayan na. Tay, kumain ka pa ng karne. Kailangan mong magpakabusog sa karne para magkaroon ka ng laman sa mga buto mo. Hon, kakain ba tayo ng ganito sa bawat kainan simula ngayon? Kailangan mo pa ring tumaba. Naalala ko tuloy. Ang ating pamilya ay may nakatakdang kasal kay Carter. Kayong dalawa, puntahan ninyo siya. Tingnan ninyo kung sino ang makakasundo sa kanya. Engagement noong bata pa. Hindi namin siya basta-basta pakakasalan ng bulag. Panahon na para subukan siya. Ako mismo ang pipili ng lugar para makita kung magaling ba itong lalaki. Sige, ikaw ang magpasya. Sa sandaling bumalik siya, sinubukan niyang agawin ang lalaking may gusto ako sa mahabang panahon. Ares, huwag kang magalit sa amin. Si Carter ay akin, hindi ko hahayaang kunin mo siya. Liam, kunin mo siya. Liam, ang patas na isa sa isa ay okay. Pero hindi ang totoong laban. Ares? Tara, hinahangaan ko lang yung abs mo. Paano ka nagkakaroon ng ganyang abs? Walang problema. Para magkaroon ng abs, tuturuan kita minsan. Liam, nandito ka para tulungan ako at nagtatanong ka sa kanya ng leksyon? Chloe, hindi mo naiintindihan. Ang hindi ko maabot na crush ay mahilig sa abs. Hemp, ang mga lalaki ay hindi mapagkakatiwalaan. Isang matalinong babae, lumalaban para sa pag-ibig mismo. Carter, ikaw ay akin. Ares, saan ba eksaktong inayos mo na makipagkita kay Carter? Chloe, huwag kang mag-alala. Ang lugar na pinili ko ay magpapakita sa iyo ng tunay niyang pagkatao. Nakikita siyang ngumiti ng ganyan. Siguradong masama iyon.
Ares, itong lugar ng blind date na pinili mo ay talagang kakaiba. Alam ko na, baka natatakot siya na masapawan ko siya. Kaya niya ako dinala sa sauna. Ang galing ng plano. Halika rito, Chloe. Hayaan mong kuskusin ko ang likod mo. Sa isang pampublikong paliguan, iyon ang pinakamataas na sosyal na karanasan pagkatapos ng kuskus. Kahit ano ay maaaring pag-usapan. Chloe, paano ang wine scrub? Nakakuskus nito ang lahat ng patay na balat, di ba? Ang dumi kanina. Tigil ang pagsasalita. Chloe, ang lugar na pinili mo para sa date ay talagang malikhain. Kakasama ko lang ng isang maliit na influencer sa loob ng ilang araw. Kailangan mo pang magdala ng isang lalaking modelo para lang akong inisin. Ikaw, sinaktan mo ako? Ganyan ba dapat kausapin ng isang babae? Patuloy ka lang sa pagsasalita mo. Sa susunod, ang tatama sa mukha mo ay hindi bulaklak. May piging bukas. Siguraduhin mong magbihis ka ng disente para doon. Huwag mong hayaang agad malaman ng mga tao na ikaw ay isang peking tagapagmana. Bulag ka ba? Bagay kay Chloe ang kahit ano. Gusto mong masaktan. Carter, magbibihis ako ng maayos. Sigurado. Ang babaeng iyon ay tiyak na sinasadya ito. Sinira niya ang blind date ko kay Carter para siya na mismo ang umakyat sa hagdan. Pabigla-bigla at hangal, walang pakialam sa hangganan. Chloe, kailangan kong makipag-usap ng tapat sa iyo. Walang kwenta ang lalaking ito. Tingnan mo siya. Bakit mo pa siya pinapansin? Ano ang alam mo? Si Carter ay medyo mapagbiro lang. Nagmamalasakit siya sa akin. Tamang-tama ang timing. Naghanda si nanay ng ilang gown para sa inyo. Subukan ninyo lahat. Ang isang kapatid na babae ay dapat umasta ng naaayon. Si Chloe muna. Wow, isang size M na damit. Imposibleng kasya siya diyan. Walang makakalamang sa akin ngayong gabi. Ares, ang dark green na ito ay bagay sa vibe mo. Subukan mo. Chloe, tungkol sa damit na ito. May mali. Talaga? Ito ang suot ng mga babae sa Marina Bay, alam mo? Sikat na slim fit style. Napaka-trendy, okay? Chloe, masasanay ka rin. Hindi ko kayang isuot ito. Malamig sa ibaba. Huwag kang mag-alala. May iba akong plano para sa banquet. Miss Sterling, paano kung kumuha ako ng mas malaking sukat? Sa tingin ko hindi ito problema sa sukat. Kalimutan mo ang isang binti. Kahit bigyan mo ako ng 2, hindi pa rin ako kasya. Tayo ay mapapahamak. Ang banquet na ito ay ganap na nasira. Iyan ang pangalawang anak na babae ng Sterling. Siya ay maaaring ang adopted na anak ng Sterling. Pero tingnan mo siya, napakaganda ng kanyang tindig. Hindi masama. Hindi mo ako pinahiya ngayon. Carter, ang gwapo mo ngayon. Tayo ay perpektong magkatugma. Isang tambalan na gawa sa langit. Walang ibang bagay sa akin, kundi si Carter. Ang babaeng iyon, bakit wala pa siya? Mommy, huwag kang magmadali. Si Ares ay sanay sa North. Sa lugar na tulad nito, hindi niya alam kung saan pupunta. Ares, ika'y magpapakatanga lamang. Ang kapatid mo, tingnan mo siya. Sino ang maniniwalang babae siya? Nakatayo roon, parang isang tabla. Oh my God, sino iyon? Ang gwapo. Sino kayang binata mula sa ang pamilya? Hindi ko pa siya nakita dati.
Babae? Pwedeng ganyan kaganda ang babae sa suit? Babae na nakasuit? Mali yan. Tama, Chloe? Tigilan mo na. Siya. Mas gwapo pa siya kaysa kay Carter na nakasuit ngayon. Paano nangyari yon? Ma, mukha pa ba akong maganda? Tamang-tama? Ang anak ko, bagay sa kanya ang kahit ano. Chloe, sinadya mo bang palitan lahat ang mga palda ng mas maliliit na sukat para mapilitan akong pumili ng suit? Salamat sa naisip mo, Chloe. Ang galing mo, Chloe. Sinusubukan ko siyang ipahiya. Anong nasa utak niya? Huwag na. Habang tumatagal ang pag-iisip ko, lalo akong naguguluhan. Sa payat mong katawan. Ang kapal ng mukha mo para magsalita ng ganyan. Chloe, anong tingin mo sa suot ko? Bagay sa iyo. Chloe, ang pula ng mukha mo parang kamatis. Sobrang init, okay? Kita. Ang ganda ng estilo. Ang kulit niya. Sinira niya lahat ng plano ko at pinasalamatan pa ako. Pero yata, hindi naman pala masama magkaroon ng astig na kapatid. Dahil nandito ka na, magsaya kayo sa party. Chloe, samahan mo ako para makilala ang ilang mga kaibigan. Lahat sila ay mga sikat sa circle. Okay, tara na. Hindi ako nagli-livestream. At hindi ko kailangan si Pegasus. Kayong mga tagalungsod, grabe talaga kayo. Sige, sige. Nasaan ang manugang ko? Hindi ko alam. Pero hindi ko kailangang mag-alala tungkol sa manugang na babae. Ngayon, hayaan mo muna siyang kumain. Nanay, ang liit-liit nito. Kaya kong ubusin ang isa sa isang subo. Parang kumakain ng mani. Sapat ba para sa lahat? Marami. Uy, nasaan ang kapatid ko? Bakit hindi ko siya mahanap? Hindi naman siya nawala, di ba? Hahanapin ko siya. Yo, Carter. May bagong date ka? At sino ito? Ito ang adopted na anak ng mga Sterling na sinabi ko sa iyo. Si Chloe. Narinig ko na ang tunay na tagapagmana ng mga Sterling ay bumalik mula sa bundok. Ang mga Sterling talaga ay masigla. Miss Sterling, ang posisyon mo ngayon ay medyo awkward, di ba? Siyempre, Kahit mag-alaga ka ng aso, pagkalipas ng 20 taon, magkakaroon ka ng damdamin para dito. Paano pa kaya ang isang tao? Chloe, nakatira ka rito sa loob ng 20 taon. Huwag mong sabihin na talagang akala mo ay isa kang Sterling? ang tunay na maharlika ay bumalik na. Ang isang impostor ay kailangang umalis din. Ang aking kapatid ay mabuti sa akin. Hindi niya ako papayagang umalis. Miss Sterling, dahil kaya mong manatili sa mga Sterling, siguradong mayroon kang mga natatanging katangian. Tara, i-toast kita. Kailangan mong inumin ito. Hindi mo naman ako tatanggihan, di ba? Hindi ako mahilig uminom. Chloe, kung hindi mo ito iinumin, mawawalan ako ng mukha. Sa lugar namin, ang taong tulad mo ay tinatawag na bastos. Anong ginagawa mo dito? Nandito ang kapatid mo. Sinong maglakas loob na manggulo? Sino ka ba? Ang tunay na Diyos ng digmaan. Ang usapan ko kay Chloe ay wala kang pakialam. Anong gusto mo? Carter, hinahamon kitang tumayo ka rito at magsabi ka pa ng isang salita kay Chloe. Sa Hilaga, ang unang bote ay para sa alay, at ang pangalawa ay para bugbugin ka. Itong bote, gusto mo bang ialay kita o bugbugin? Bahala ka, tahimik ka na lang. Eh di ako ang pipili para sa'yo. Kalimutan mo na. Masyado kang mahina para sumalo ng suntok. Itatabi ko na lang itong bote para sa ibang pagkakataon. Kung paiyakin mo pa ang kapatid ko, babayaran mo yan. Si Chloe ang kapatid ko. Kung may mang-aapi sa kanya ulit, ito ang makukuha nila. Hindi ako lumalaban sa babae. Aalis na ako. Aris,
Ako. Huwag kang magsabi ng kahit ano. Tara, ihatid na kita sa bahay. Bakit siyang bait sa akin? Nakakahiya naman. Oy, waiter! Mayroon pa ba kayong mga mini burger? Meron. Ipak ng 10 para iuwi. Ang kapatid ko ay hindi pa kumakain buong gabi. Hindi pa siya naghapunan. Sino ang nagpapak ng pagkain mula sa buffet? Nakakahiya. Anong nangyayari? Nanay, tatay, sobrang dami kong nakita ngayon. Si Carter, grabe talaga. Pinainom niya si Chloe. At hinayaan niyang apihin siya. Kung pakasalan niya iyon, disaster. Hindi ito arranged marriage. Ito'y pagtapon sa kanya sa impyerno. Sinasabi ko sa inyo ngayon, kung sino man may gusto ng kasal na ito, kunin niya, pero si Chloe. Hindi siya sasali. Sabi na bakit naging mabait siya sa akin? Gusto niyang sirain ang engagement ko. Seryoso? Ang matandang babae ang nag-ayos ng match na ito dahil si Mr. Davis ay mukhang disenteng tao. Sino naman akala na ganito pala ang apo? I-cancel na. Ipadala sa kanila ang sulat ng pagkasira ng engagement bukas. Ang layo ng Maris. Kami mula sa East Coast ay hindi nagpapakasal ng malayo. Palagi akong may masamang pakiramdam tungkol sa batang Davis na iyon. May kakaiba sa kanya. Buti na lang. Tatay? Nanay? Actually, hindi naman ako galit. Chloe, hindi mo kailangang masyadong maantig. Kaya, magkakaroon ng pulong ng pamilya sa kalagitnaan ng gabi. Gaganyan ninyo ako? Liam, perfect timing. Gusto ni nanay at tatay na kanselahin ang pagpapakasal. Naisip ko, hindi natin dapat sayangin ang arranged marriage na ito. Bakit hindi ikaw na lang? Ako? Bakit ako sasali sa arranged marriage? Si Maris ay nag-aalaga ng mga babaeng bilyonaryo. Sa iyong itsura, iyong estilo, at iyong malambot na balat. Paano kung gusto ng babaeng bilyonaryo iyon? Panalo tayo. Ako ang kapatid mo. At itatapon mo lang ako. Doon ng ganoon, hindi ba nakakaabala iyon sa'yo? Liam, maliit ang iniisip mo. Ito ay tungkol sa pagdadala ng karangalan sa pamilya. Lalaki ako! Bakit ako? Dahil single ka, tingnan mo ang sarili mo. 28 at wala pa rin kasintahan. Nanay, hindi ba dapat siya magalit? Nanay, tatay, medyo pagod ako. Aakyat na ako sa itaas para magpahinga. Wala akong magagawa sa engagement. Sa pamilyang ito, hindi ako kasing galing niya. Nakadugo. May anunsyo ako. Simula bukas ng 6 a.m., ang buong pamilya Sterling ay magkakaroon ng fitness bootcamp. Pangako, sa loob ng 3 buwan, magiging matipuno kayong lahat. Sasabihin ko kay Chloe mamaya. Carter, matagal na akong may gusto sa'yo. Okay ka lang? Ang sweet at bait mo. Ang binhi ng ating pag-ibig ay hindi pa tumutubo at binubunot na. Carter, mahal kita dati. Pag-ibig, marahil sa puso ko ay hindi pa ganap na kumupas. Sana hindi ka na maabala nito. Chloe, huwag. Anong ginagawa mo, Chloe? Kung may bumabagabag sa iyo, sabihin mo sa akin. Dahil sa isang lalaki, seryoso, tatalon ka ba? Ano ba dapat kong gawin? Hindi. Huwag kang magsinungaling sa akin. Nakita ko. Yan ang ginagawa nila sa TV bago tumalon. Art iyan. Hindi mo naiintindihan ang art, diba? Nararamdaman ko ang malatulang kalungkutan at kausap ang buwan. Wala ring lagnat. Bakit lagi kang madrama? Kausap ang buwan. Kung sumagot talaga siya sa iyo, kailangan kitang ipa-check-in. Hindi mo naiintindihan. Tinatawag yan na kalungkutan, pananabik. Tinatawag. Tinatawag na walang magawa. Chloe, halos hindi mo ba talaga hinawakan ang hapunan mo? Naghahalusinate ka ba sa gutom? Tara, magluluto ako sa iyo ng noodles. Hindi ako tatalon. Nagre-reciting lang ako. Ng tula ni Pushkin.
Puskin. Sino yun? Hindi iyan English name. Isang makatang Ruso, isang higanteng pampanitikan. Kilala bilang araw ng tula ng Russia. Dayuhang araw, ha? Sabi ko, sino? Wala sa time zone natin. Kaya pala hindi ko siya narinig. Pushkin ko. Buwan ko. Pananabik ko. Lahat na durog ng kanyang flying tackle. So, Chloe, may malambot akong puso. Ayaw kong makakita ng umiiyak. Instinct lang yun. Muntik mo nang mabali ang gulugod ko. Maraming salamat. Walang anuman. Pamilya, di ba? Gusto mo samahan kita. May natitira pa akong kalahating bote ng Gime Beam. Mabigat na inumin. Mas okay pa kaysa sa red stuff. Hindi na, salamat. Ang kalungkutan ko, parang nauubos ng puwersahang paghahalo ng isang hindi matatanggihang puwersa. Malungkot ka pa ba? Hindi na, hayaan mo akong ihatid ka pabalik sa kama. Hindi man lang ako pabayaan umiyak ng payapa. Sinadya talaga niya yun. Chloe, mula ngayon, tigilan mo na ang pagbabasa ng mga banyagang tula. Masyado kang mag-iisip. Balang araw, tuturuan kita mag-rap online. Napakabuti para maalis ang stress. Tara na, tularan mo ako. Ako'y umiinom mag-isa at nalalasing. Nangangarap ng aking kagandahan sa tabi ko. Inaantok ako. Gusto kong matulog. Sa susunod, huwag mo na akong buhatin sa kamay. Hindi ako parang take out sa kahon. Sige, sa susunod sa balikat na kita buhatin. Eh di buhatin mo na lang ako sa kamay. Chloe, sinasabi ko sa'yo ng tapat. Si Carter ay talagang hindi ganoon kagaling. Balang araw, hahanapan kita ng mabuti. Maraming mabubuting lalaki sa baryo. Hindi mo naiintindihan. Alam ko. Ang taong tunay na nagmamalasakit sa'yo ay hindi ka hahayaang tumayo sa balkonahe sa hating gabi nakikipag-usap sa buwan. Naiintindihan niya ako. Sa ilalim ng kanyang magaspang na panlabas, nakikita ko ang isang sensitibong puso. Oh, muntik ko nang makalimutan, Chloe. Training ng alas 6 bukas ng umaga. Ang mga mahuhuli ay gagawa ng 3 extra sets ng frog jumps. Huwag mandaya. Wala siyang alam. Talagang pabaya siya. Oh, Bilisan mo. Magsama-sama kayo. Magpakatatag kayo. Ngayon, magsisimula tayo sa baseline test. Tatay, gawin mo ang kasing dami ng push-ups na kaya mo. Liam, gamitin mo ang barbell. Nanay, ikaw, mag-jump rope. Chloe, sumama ka sa akin. Mag-spar tayo ng konti. sa ilalim ng kanyang training, legal na akong binubugbog. Kung hindi iyon pagliganti, ano pa? Paano kung magkunwaring mahimatay ako? Aatras na ako. Hindi sapat ang lakas ko. Labanan mo si Liam. Makapal siya. Chloe, Alam mo ba ang sinasabi mo? Ano bang iniisip mo? Halika, sumunod ka sa akin. Chloe. Pinakamahina ang pundasyon mo. Kaya bibigyan kita ng extra lessons. At simula ngayon, isa sa isang training tayo. Kumain ng mas maraming karne, kumain ng mas maraming kanin. At una, palakasin mo ang katawan mo. Gets? Ang sama ng plano. Sanayin akong maging katulad niya, malaki at mataba para sa harap ni Carter. Mawala ang aking charm. Oo, itaas mo ang pose na yan. 10 beses pa. Ito, sobra na ito, diba? Hindi naman. Nag-training ka buong umaga, kaya kailangan mo ng mas maraming sustansya. Kahit yung inahing baboy sa bayan nakakapanganak lang, ay kumain ng mas marami sa'yo. Hindi. Gusto niya lang akong patabain para sa harap ni na mama at papa, lalong gumanda ang kanyang katawan. Ang daya ng babaeng ito. Diyos ko, ang ganda ng gana ni Chloe. Isa pa. Nakita mo, sinabi ko sa'yo, hindi naman na hindi ka makakain ng marami, hindi ka palang nakakatikim ng gusto mo. Rita, mag-steam ka ng isa pang batch ng siopaw. Bumalik ang gana ng kapatid ko ngayon. Chloe, marami pa, dahan-dahan lang, mumuya ng mabagal.
Kaya kong kumain ng 8 nito sa isang pagkain noong bata ako. Magsisimula ka pa lang, walang pagmamadali. Aris. Ano iyon, tatay? Gusto mo rin? Sabi ko, Aris. 5 na ang nakain ni Chloe. Chloe, ano bang problema? Tuyo ba ang bun? Kukunin ko ng tubig. Hindi na ako nakakain. Seryoso, hindi na. Ang daming buwan. Sinusubukan mo ba akong patayin sa pagkain? Ha, hindi. Akala ko gusto mo yan. Ang ate bang ito ay walang ingat? O talagang bobo? Hindi ko na alam. Chloe, sa susunod kung hindi mo kaya, sabihin mo lang, huwag mong pilitin ang sarili mo. Hindi naman ako unreasonable. Oh ma'am, nandito na ang lola ng mga bata. Dumating na ang sasakyan sa pintuan. Lola, Hindi ba sinabi mo next month? Sabi niya na miss niya ang apo, kaya nauna siya. bakit kayo kumikilos na parang nakakita ng halimaw? Hindi naman tigre si Lola. Hindi kayo kakainin yan. Aris, pakinggan mo ako. Si Lola ay isang tunay na tradisyonal na taga Marina Bay. Masyadong maraming rules at sobrang yabang. Ang northern accent mo. At itong tracksuit, kumalma ka lang ng konti. Huwag kang makipagtalo kay Lola. Nakikiusap ako. Evelyn, nasaan ang suit ko? Yung dark gray. Liam, isuot mo ang glasses mong may gintong frame. Ayusin mo ang buhok mo. Makikipagkita ba tayo kay Lola o sa emperador? Ares, iminumungkahi ko na dahan-dahan ka muna. Mas nakakatakot pa ito kaysa sa pagharap sa emperor. Lahat, tumayo ng tuwid. Huminga ng malalim. Tandaan, hindi tayo kumakain ng inihaw na mais. Kailanman. Nanay, ano ang ikinahihiya? Nandito si Lola. Nanay, nandito ka. Mahirap ba ang biyahe? Tulungan mo akong dalhin ito sa loob. Ang aking mahal na apo, miss na miss kita. Pumayat ka. Lola, hindi ako pumayat. Tumaba nga ako ng 2 libra. Evelyn Sterling, masyado kang bastos. Kapag wala ako, nagdadala ka ng male model sa bahay. Arthur Sterling, hindi mo ba makontrol ang asawa mo? Lola, hindi ako isang male model. Ang pangalan ko ay Ares Sterling. Ako ang apo mo. Ano ang sinabi mo? Ito ang apo ko? Ito ang braso ng binibini. Mas makapal pa sa mga haligi natin. Lola, hindi ko talaga maintindihan ang dialekto mo, pero alam ko na pinupuri mo ako. Sa tingin ko, dapat tayong gumawa ng isa pang DNA test. Ang pangangatawan na ito, ang katawan na ito, ang mga Sterling ay wala pang nagkaroon ng sinuman na katulad nito sa 3 henerasyon. Baka ito ay isang genetic mutation. Lola, hayaan mo akong tulungan ka sa loob. Hindi na kailangan. Huwag mo akong hawakan. Hayaan mo akong makahinga muna. Para matakot si Lola ng ganito, ikaw ang una. Ang galing ko naman pala. Hayaan ang bagong dating na magsilbi ng tsaa. Lola, hayaan mo akong mag-alok sa iyo ng isang tasa ng tsaa. At least, mayroon kang kaunting asal. Ang paraan ng paggawa niya ay mukhang parang umiinom ng shot. Masarap ang tsaang ito, pero napakaliit ng tasa. Hindi man lang isang subo. Lola, gamitin mo itong malaking enamel na tabo. Ngayon, mas kasiya-siya. Ikaw. Bata, ang pangit ng ugali mo sa hapag. Lola, lumaki siya sa hilaga. Hindi niya nauunawaan ang mga ito. Tama si Chloe. Isa lang akong simpleng babae sa probinsya. Wala na,
Ang pag-uusap tungkol sa tradisyonal na tsaa, seremonya sa iyo, ay parang kausap mo ang pader. Umupo ka na. Tungkol sa pagpapawalang bisa ng engagement, hindi pa nga ako nagsisimula sa inyong dalawa? Ang laking bagay at kinansela ninyo lang? Nanay, pinainom ni Carter ng alak si Chloe. Narinig ko na iyon. Pero ang matandang Ginoong Davis at ako ay may dekadang pagkakaibigan. Inimbita ko ang mga Davis para sa hapunan upang ayusin ng personal ang mga bagay. Nanay, ikaw. Ikaw, ang gumawa ng gulo sa piging. Buong grupo ng mga asawa sa Marina Bay ay nagkakalakalan. Alam mo ba iyon? Sabi nila ang babaeng Sterling natin ay nagtumba ng mesa sa bahay ng mga Davis. Hindi ako nagtumba ng anumang mesa. Tumayo lang ako at sinabi ang aking opinyon. Maupo ka ngayon din. Iba ba iyon sa pagtumba ng mesa? Bukas sa hapunan, umasta ka. Magbihis ng angkop na damit. Huwag isuot itong tracksuit. Lola, ayos lang ang suot na ito. Komportable at madali kumilos. Magpalit ka. Lola, kailangan ko ba talagang isuot ito? Paano kung mag-away tayo? Aris, Geng, Sterling, matagal na tayong hindi nagkita. Kamusta ka na? mabuti, mabuti. Maupo ka. And, Sterling, ang ating mga pamilya ay magkaibigan sa loob ng mga dekada tungkol sa mga bata. Sa tingin ko, hindi natin dapat hayaan ang isang maliit na hindi pagkakaunawaan umabot sa ganito. Hindi pagkakaunawaan, ang anak ko ay pinilit uminom sa bahay ninyo at ang iyong anak ang nanguna sa pambubuli. Iyan ang tawag mo sa hindi pagkakaunawaan? Talagang nagkamali kami noong araw na iyon. Umuwi si Carter at sinabi sa amin, si Chloe lang ang nasa puso niya. Chloe, kasalanan ko iyon noong araw na iyon. Nabigo akong protektahan ka, ngunit hindi nagbago ang nararamdaman ko para sa iyo. Carter, paano mo nasaktan ang ulo mo? Kahapon narinig kong gusto mong i-cancel ang engagement. Ang iniisip ko lang ay, paano kung hindi na ako makakasama mo? Nabalisa ako ng sobra. Ang mga lalaking matatanda ay mahina. Kung ilang sandali pa, gumaling na sana ang sugat. Chloe, ayaw kong i-cancel ang engagement. Ikaw lang ang pakakasalan ko. Ako. Chloe, may gusto akong itanong sa iyo, totoo. Gusto mo ba talaga siyang pakasalan? O may iba pang dahilan? Pag-isipan mong mabuti. Hindi dahil lumuhod siya. Ni dahil sa matagal na pagkakaibigan ng ating mga pamilya. Ito ay tungkol sa kung ano talaga ang gusto mo sa iyong puso. Chloe, 10 taon na akong umiibig sa kanya. Pero bakit hindi ko masabing oo? Pasensya na, kailangan kong pumunta sa banyo. Kumalma ka. Nag-propose siya sa'yo. Yung 10 taon mong lihim na crush ay sa wakas natutupad na. Dapat masaya ka. Carter, Chloe, hindi pa ba sapat ang gulo na ginawa mo? ano? Lumuhod ako sa harap ng dalawang pamilya. Binili ang singsing. Sinabi ang lahat ng tamang bagay. Ano pa ang gusto mo sa akin? Ano? Sa tingin mo hindi sapat ang pagkakaluhod ko? Hindi yon ang iniisip ko. Chloe, sa aking 25 na kaarawan, sinabi mo kahit ano ang hingin ko, hindi ka tatanggi. Ngayon gusto ko munang mangolekta ng interes. Kung hindi ka mag-aayos, mapaparusahan ka. Carter, pakawalan mo ako. Tigil. Huwag kang kumilos. Kung lalo kang lumalaban, lalo kitang gustong hawakan. Carter, pakawalan mo si Chloe. Huwag kang matakot, Chloe. Nandito ang ate mo.
Ares, tiniis na kita ng matagal. Babae ka lang mula sa bundok? Akala mo ikaw ang tagapagmana ng Sterling? Palagi mong sinisira ang mga plano ko. Ngayon, tuturuan kita ng leksyon. Huwag mong hawakan siya. Mangahas ka man. Kuting, kinakabahan ka na? Kung handa kang sumama sa akin, hindi ko siya hahawakan. Buwisit. Magsabi ka pa ng isang salita, subukan mo. Chloe, tandaan mo ito. Kapag may nakilala kang walang hiyang lalaki, huwag mong sayangin ang mga salita. Diretso lang sa ilong. Isang suntok at makakakita siya ng mga bituin. Sinabi ko sa iyo, huwag mo siyang hawakan. Chloe, ikaw. Ako, sinuntok ko siya? Haha, galing. Chloe, ang suntok na iyon ay may mga 70% ng aking kakayahan. Kita mo? Nagbunga ang pagsasanay. Siya, sasaktan ka na sana niya. Wala akong naisip. Ganyan. Pagdating sa laban, ang sobrang pag-iisip ay nagpapamiss. Ikaw! Baliw kayong dalawa! Carter, anak. Anong nangyari sa mukha mo? Nanay, tatay, Ares at Chloe, yang dalawang magkapatid na babae, nagsabwatan sila laban sa akin. Siya ang nagsimula. Nagsisinungaling ka. Sininikip mo ako sa banyo. Binubuli mo ako. Dumating ang ate ko para iligtas ako. Kung sa tingin mo nagsisinungaling ako, may CCTV camera sa hallway ng restaurant. I-play natin ang footage ngayon. Ginang Davis, magkaibigan na ang ating pamilya sa loob ng maraming taon. Ngayon, nakikita ko na ang mabuting anak na pinalaki mo. Sinisikip ang isang dalaga sa banyo. Tawag mo rito ay misunderstanding? Para sa akin, ito ay harassment. Lola, tiyak na hindi iyon ang ibig sabihin ni Carter. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Sabihin mo, ano ang ibig mong sabihin? Nakulong ba ang kanyang ate sa banyo at natakot hanggang sa nanginginig? Mrs. Davis, sa tingin mo, matanda na ako at bulag pa? Natawag ako ng pulis ngayon din. Huwag. Maari nating pag-usapan ito. Bata pa si Carter. 25 na siya. Nagpapanggap pa rin na malaki na siya. Ang bagay na ito ay hindi mapag-uusapan. Well, Tama. O tumawag ng pulis, o sasaktan ko siya ulit at saka tatawag ng pulis. Ikaw ang pumili, nanay. Ayaw kong pumunta sa istasyon ng pulis. Mrs. Sterling, alang-alang sa mga dekada ng pagkakaibigan ng ating mga pamilya. Huwag mong banggitin iyan. Dahil sa mga dekadang iyon. Kaya nagawa ng anak mo ang ganito. Mas lalo akong nadismaya. ano? Anong nangyayari dito? Sino ang sumipa ng pinto? Ako. Isingil mo sa akin. Pero sa ngayon, kalimutan mo na ang pinto. Una, pigilan mo itong lalaki. Tatakas pa. Sa tingin mo ginugol ko lahat ng oras na iyon sa Oak Haven nang huhuli ng usa para wala lang. Ang galing ng puntirya ko, tatamaan ko ang kaliwang utak mo, hindi ko tatamaan ang kanan. Ares, ang sapatos mo. Ang bago kong sapatos. Isang araw ko lang ginamit. Sira na ang mga sapatos na ito. Emosyonal na paghihirap at pinsala sa sapatos. Kailangan akong bayaran ng mga Davis ng doble. Triple. Si Mommy ang bahala. Nanay, ang sungit mo. Isuot mo muna ang sapatos mo, saka ka magsalita. Mas mataas ang isang paa kaysa sa isa. Anong itsura yan? Ayos lang. Isang mataas na takong, isang flat na sapatos. Asymmetrical na kagandahan. Sa fashion, tinatawag itong deconstruction. Pasensya na. Kasalanan ko lahat. Kinailangan ninyong lahat na dumaan dito dahil sa akin. Huwag kang umiyak. Ang ganitong bagay ay hindi mo kasalanan. Ikaw ang munting babae ng pamilya Sterling. Kahit sino ang mga has na mga api sa iyo, lalabanan sila ng buong pamilya gamit ang lahat ng kaya natin. Chloe, yang suntok na inihagis mo, hindi ko pa natatapos purihin iyon. Bakit umiiyak? Bayani ka. Tama. Ikaw ang una sa ating pamilya na nag-knockout sa totoong laban. Scripting. Chloe, uwi na tayo. Gagawa ako ng sopas para sa iyo. Tara. Uwi na tayo. Dati akong nakaramdam na hindi ako kabilang sa pamilyang ito. Pero ngayong araw, ang pagiging protektado ng buong pamilya ay napakasarap sa pakiramdam. Salamat. Kanina lang. Ate.
Anong tawag mo sa akin? Wala. Tara na, uuwi na tayo. Imposible. Tinawag mo nga ako ng ganyan. Sabihin mo ulit. Mas malakas. Ate, masaya ka na? Oo, ganyan ang aking kapatid. Simula ngayon, kung may mang-aapi sa iyo, sabihin mo lang sa akin. Gagawin ko silang katulad ng pintong iyan, sira-sira. Pwede ba siyang magaan ng konti? Ang likod ko, bahala na. Dahil naglakad siya na may isang paa na walang sapin sa kalahating araw, papalampasin ko na. Maganda. Magandang araw. Ngayon, sa harap ng bahay ng mga Davis, kami, ang pamilyang Sterling, ay nanindigan ng nagkakaisa. Pinoprotektahan si Chloe. Mabuti iyon. Pero, tingnan ninyo ang sarili ninyo. Ang gulo-gulo ninyong lahat. Ikaw, isang CEO ng malaking kumpanya, sumisigaw sa isang tao sa restaurant. Ang lakas na rinig ng buong hallway. Nasaan ang iyong biyaya? Nasaan ang iyong dignidad? Tama ka, nanay. Ikaw, karaniwang napaka-elegante mong tao, ngunit ngayon ay nag-uusap ka tungkol sa triple compensation, mas maayos pa kaysa kanino man. Kulang ba sa pera ang mga Sterling? Ngunit Sa kabuuan, mahusay mo itong hinawakan. Medyo natutuwa ako. Salamat, nanay. Ikaw? tumawag ka ng pulis kung gusto mo. Ngunit bakit makipagtawaran ka muna? Sa susunod, i-dial mo na lang ang 911 at huwag mag-aksaya ng salita. Naunawaan ko, Lola. Ikaw? Ikaw, munting babae? Sinisipa ang pinto, naghahagis ng sapatos, at hinahabol ang isang tao ng walang tsinelas. Ikaw ba ay isang binibini o isang gangster? 3 henerasyon ng mga Sterling hindi pa nakakita ng tulad mo. Lola, nagiging mabuting Samaritano ako. Manahimik ka. Mabuti naman na magkaisa laban sa mga tagalabas. Ngunit ang iyong magaspang at barbarikong paraan dapat magbago. Sige, kumain muna tayo. Chloe, ang mga ito'y masyadong magarbong pagkain. Ang isang serving ay hindi sapat para sa merienda. Bakit ba? Naghihirap ba tayo o ano? Mas mabuting tumigil ka na sa pagsasalita. Para sa braised pork na ito, masyadong madilim ang kulay karamelo. Ang tradisyonal na recipe ng lungsod, kailangang lagyan ng rock sugar glaze at napakalinaw upang maging tama. At para sa pritong hipon na ito, ang mga balat ay hindi malutong at ang laman ay tuyo. Ang mga Sterling sa Marina Bay ay isang kilalang pamilya. Ang isda ay dapat samahan ng mga malamig na putahe, pinausukang isda, inatsarang isda, at fish jelly. 3 malamig na putahe bilang pampagana, 8 mainit na putahe, at 4 na malamig na pampagana. Iyan ang pinakamababang presentasyon. Lola, hayaan mo akong maging tapat. 8 mainit na putahe at 4 na malamig na pampagana. Ilan ba ang tao sa ating pamilya? Medyo sobra-sobra ka na sa pagiging maselan. Ano ang sinabi mo? Sobra-sobra sa pagiging maselan? Hindi, Lola, ibig kong sabihin, konti lang tayo sa pamilya. Yung malaking mesa ng pagkain, hindi mauubos. Hindi ba sayang iyon? Tama na. Simula bukas, kasama mo si Chloe para sa klase ng etiquette, para sa tagapagmana. Postura sa pagtayo, postura sa pag-upo, seremonya ng tsaa, pag-aayos ng bulaklak, etiquette sa pagkain, at huwag laktawan ng alinman. Ano? Kailangan kong magturo ng fitness klase sa buong pamilya. Siya. Magtaya tayo. Anong taya? Tungkol sa klase mo sa etiquette ng tagapagmana, kung sabihin ni Chloe na pumasa ka, hahayaan kitang magpatakbo ng fitness training sa bahay. Nag-eehersisyo ang buong pamilya, kasama ako. Si Til. Chloe, ito ang trabaho mo. Turuan mo siya ng maayos. Kung hindi siya matuto, kanselado ang fitness class. At hindi mo na kailangang tumakbo. Si, Lola. Tuturuan ko siya ng maayos. Ares, iiyak ka pagdating ng panahon. Pinaiyak mo akong tawagin kang ate sa harap ng lahat ng miyembro ng pamilya. Chloe, ngayon ang oras mo para maghiganti. Ate, ngayon ay matututo tayo ng pag-aayos ng bulaklak. Pero ang ordinaryong pag-aayos ng bulaklak ay masyadong madali at hindi bagay sa estilo mo. Naghanda ako ng bersyong advanced para sa iyo. Pag-aayos ng bulaklak na nakatayo. Napili ko na ang mga bulaklak. Orchideas na Phalaenopsis bilang pangunahing bulaklak. Bird of Paradise para sa mga linya. King Protea bilang accent.
Ang mga proporsyon ay dapat mahigpit na sumunod sa golden ratio na may error na hindi hihigit sa 1 sentimetro. Susuriin ni Lola ng 3:00 ng hapon, kaya 2 oras lang ang mayroon ka. Wala akong alam sa mga bulaklak na ito. Ano iyong mukhang parang pinya ang tawag? King Protea, inangkat mula sa South Africa. $800 bawat tangkay. 800? Sapat iyon para sa isang buwang halaga ng baboy sa aming baryo. Nag-aayos ba tayo ng bulaklak o pera? Takot na? Ang pinakamaganda ay darating pa. Itinago ko pa ang gunting ng kusa, kaya tingnan natin kung paano niya haharapin iyon. Chloe, kayong mga tagalungsod, ginagulo ang mga bulaklak at halaman dahil sobra ang oras ninyo. Lumalaki naman sila ng maayos sa bukid, kaya bakit putulin at ilagay sa florera? Hindi ba sayang? Sining yan. Diyos ko, ang mga bulaklak na pinili mo ay mukhang parang galing lang sa isang pintura. Ang galing. Tigilan mo yan. Ang mga bulaklak na ito ay galing lahat sa greenhouse, ready-made. Kinuha ko lang sila ng random. Kinuha mo lang ng random at ganito pa rin kaganda. Kung sinubukan mo talaga, ang galing siguro. Ang pinakamahusay na tagatugma ng kulay sa bayan natin ay si Mrs. Higgins na kapitbahay. 30 taon na siyang nagtitina ng tela at hindi pa rin matalo ang random mong pili. Binabola niya ako. Hindi ako papatol sa matatamis na bala. Chloe, kailangan mong manindigan. Sige, tigilan mo na ang pagsipsip. Oras na para sa klase. Ikaw naman, gayahin mo ang ginawa ko at subukan mo mismo. Sige, susubukan ko. Ang hina ng mga bulaklak na ito. Hindi man lang kasing tigas ng labanos sa baryo namin. Ang tangkay ng King Protea ay sobrang makapal at binali pa rin niya. Ang mga orchid na Phalaenopsis ay mas manipis, kaya tuluyan na silang masisira. Kapag nasira na niya lahat ng bulaklak at magtanong si Lola tungkol doon, sasabihin ko sayang na sayang. Subukan mo ito sa halip? Chloe, nagawa mo ba na isaksak sa unang subok? Oh, anong problema? Ang galing mo talaga. Sinubukan ko ng 3 beses. Lahat nasira. Na-achieve mo sa unang subok. Henyo ka talaga. Saan ka natuto ng maraming papuri? Ginawa ko lang, nang basta. Kalahating oras na lang ang natitira. Malapit na dumating si Lola. Kung manonood lang ako, tapos na siya ngayon. O bobo lang ba ako? Sinira ko lahat ng maingat na inihandang bulaklak ni Chloe. Inaakit ka niya para pahinain ang loob mo. Tingnan mo kung gaano siya kagaling. Halatang handa siyang dumating. Chloe, magaling mo akong tinuruan. Ako ang nagpabaya sa'yo. Bigo ako sa kanya. Umalis ka. Si. Ang arrangement mo ng bulaklak ay kawili-wili? Pasa ka? Maghanda ka para sa klase ng table manners bukas. Mahusay. Bakit ako naman ang sumang-ayon sa kanya? Hindi lang niya kinuha ang mga bulaklak, kundi kailangan ko pa ring magtiis ng tahimik. Babayaran ko ito mamaya. Kapag kumakain kaming mga tagalungsod ng Western food, mahalaga ang kalinisan at kaayusan. Kutsilyo mula labas papasok, sandok ng sopas palayo sa iyo. Hipuin ang tinapay gamit ang kamay, huwag hiwain. Ang table manners ay sumasalamin sa pagpapalaki. Lola, ganito mo ginagamit, diba? Tingnan mo, ang Chloe natin ay natural na material para sa isang mayamang dalaga. Tingnan mo ang mga galaw na ito. Talagang tama. Paano ito mas komplikado kaysa sa isang garapon ng atsara? Ang pagkain ba ay parang pag-deploy ng tropa? Ares, alam kong hindi mo sinasadya. Kahapon, inangkin mo ang trabaho ko. At ngayon, binato mo ng steak ang ulo ko. Ares, iba ka talaga. Kung tutulungan pa kita sa klase ng equestrian bukas, aso na ako.
Anong ginagawa mo? Ginagawa mo bang aksyong pelikula ang hapunan? Wala nang kakain ngayon. Sa iyong pangangatawan, ang laktawan ng isang kain ay magpapanatili sa iyo na slim at maganda. Lola, ang sama mo naman. Nagugutom na ako. Ilang araw pa lang ako dito, at pumayat na ako ng sobra. 3 butas na luwag ang sinturon ko. Sisiraan ko ang diet plan mo. Tingnan natin kung mananakaw mo pa ang atensyon. Sa itsura mong yan, paano ka magiging tagapagmana ng Sterling? Tara na, kainin mo ito. Chloe, isa kang diyosa. Iniligtas mo ang buhay ko. Huwag kang magkamali. Hindi ko lang talaga ito matapos. Ibinigay ko sa'yo para hindi masayang, okay? Sa dami ng mga high-calorie snacks na yan, kapag isinuot mo ang equestrian suit na yan, lalabas ang tiyan mo. Tingnan natin kung magpapakitang gilas ka sa klase ng equestrian. Nandito ako. Sira, paano siya nakasuot ng equestrian suit? At maganda pa ang itsura. Miss Aries, ito si Wind Chaser. Medyo mailap siya. Baka gusto mo palitan ng iba? Hindi na kailangan. Magaling ang kabayong ito. Ang kabayong ito at si Blackie sa aming nayon pareho ang ugali. Si Wind Chaser ay karaniwang hindi nagpapahawak sa mga estranghero. Bakit siya napakabait sa iyo? Wala pa siyang nakikilalang tamang tao. Sumakay na ako ng mga kabayo at nagpastol ng mga tupa sa Oakhaven. Mga kabayo, tratuhin mo sila parang kaibigan, at traratuhin ka nila parang pamilya. Tratuhin mo sila parang transportasyon, sipa sila pabalik sa iyo. Ares, Dahil ang galing-galing mo, paano kung magkarera tayo ng isang ikot? karera ng ano? Ang unang makatapos ng ikot na ito ang panalo. Pero ito ay English equestrian, hindi prairie racing. Kailangan mong bantayan ang iyong postura, ritmo, at kontrol. Naunawaan. Ang unang makarating sa finish line ang panalo. Tama? At ang postura ay mahalaga rin. Kayong dalawa, maglaan ng oras. Ako ang magiging referee at medic. Siguraduhing manatiling ligtas. Wind Chaser, magkasundo tayo. Kung matalo mo ang puting kabayong iyon, bibigyan kita ng dagdag na pagkain mamaya. Kasing dami ng gusto mo. Stay. Hindi ako matatalo. Nakalabas siya sa klase ng flower arrangement sa pamamagitan ng pagsipsip. Ang klase ng equestrian ngayon ay ang aking teritoryo. 3 taon na akong nagsasanay ng English equestrian. Paano ako matatalo sa isang tao na sumasakay ng walang saddle sa kagubatan ng hilaga? Naku, Chloe? Nasaktan ka ba? Braso, binti, baywang? Gumalaw ka ng kaunti, tingnan ko. ayos lang ako. Ares, Chloe, okay ba kayong dalawa? Okay lang kami. Uy, Chloe, Ano? nasa kalagitnaan kami ng karera. Hindi kami nakaabot sa finish line. Kaya sino ang panalo? Ikaw ang panalo. Pantay tayo sa unang pwesto. Walang ganyan. Pantay sa una. Ngayon meron. Ako ang nag-imbento niyan. Pantay sa una. Bahala na siya mag-isip niyan. Bumaba ka na, Chloe. Sasaluhin kita. Siya? Bakit parang ang cool niya? Mag-ingat. Matatag ako.
Mabuti, inspeksyon ngayon. Tingnan ko, ano ang itinuturo sa iyo ni Chloe? Iyan na iyon. Maganda. Perpekto. Tapos, handa na. Tinatawag ko itong isang masaganang bagong taon. Ito. Ano ito? Isang pag-aayos ng bulaklak. Tingnan mo ang mga kulay. Pula at dilaw para sa kagalakan. Pula at pink para sa swerte. Sa aming layon, ginagamit namin ang mga kulay na ito para sa mga couplet ng bagong taon. Sobrang sikat. Ikaw. Matagal ka nang nag-aaral kay Chloe. At ito ang natutunan mo. Medyo binago ko ang mga kulay, dalisay at elegante. Hindi sapat ang dating. Kailangan ito ang masiglang pakiramdam ng pang-araw-araw na buhay. Chloe, Ito ang resulta ng iyong pagtuturo? Pwedeng gamitin ang coxcomb ng ganito. ano ang mali sa coxcomb? Maganda ang coxcomb. At swerte ang pangalan nito. Coxcomb. Coxcomb. Kampiyon. Nais kong laging una ang aming pamilya. May katuturan naman ang lohika. Ikaw. Sa tingin mo, maganda ito? Maganda naman. Lola, tingnan mo ng mabuti. Sa basong ito sa bahay. Tingnan tuwing umaga, nakakapresko. Tingnan sa tanghali, nakakagana. Tingnan sa gabi. Magkakaroon ka ng bangungot. Lola, alam kong hindi ka masaya. Pero sa tingin ko, ang pag-aayos ng bulaklak ay parang kung paano kumilos. Bawat tao ay may iba't ibang personalidad, kaya iba-iba ang kanilang inaayos na bulaklak. Kung lahat ng bulaklak sa mundo ay pare-pareho ang ayos, ano na lang ang silbi ng pagtingin sa mga bulaklak? May sarili ka talagang dahilan. Hindi lang ako may dahilan, may ebidensya rin ako. Lola, itong nakaraang mga araw, sumasakit na naman ba ang likod mo? Napansin kitang hinihimas ang likod mo kaninang umaga. Anong gusto mong gawin? Pustahan tayo. Hayaan mo akong magturo sa iyo ng isang set ng ehersisyo, 15 minuto lang. Pagkatapos natin, kung hindi sasakit ang likod mo, kailangan mong kilalanin ang fitness class ko. Kung hindi ito gumana, mag-aaral ako ng etiquette araw-araw. Nakikipagpustahan ka sa akin. Alam mo ba, hindi pa ako natatalo sa pusta. Anong pagkakataon? Pareho tayo. Ngayon, isa sa atin, Lola, ang kailangang sirain ang record na iyon. Sige, gusto kong makita kung ano ang mga trick ng ehersisyo mo. Lola, una, ibaba mo ang iyong baston. Ang ehersisyo ko ay hindi nangangailangan ng anumang props. Sana may kasanayan ka talaga. Huwag kang mag-alala. Tayo, tumayo ka muna ng tuwid, magkahiwalay ang mga paa sa lapad ng balikat. Pagkatapos, itaas ang mga kamay sa itaas ng ulo, dahan-dahang i-stretch pataas. Tama, i-stretch hanggang sa maramdaman mong nakastretch ang likod mo. Mabuti, hawakan mo iyan. Pagkatapos, dahan-dahang lumiko sa kaliwa. Dahan-dahan, dapat dahan-dahan ka. Kapag hindi ka na makaliko pa, tigil. Huminga ng malalim ng 3 beses. Ha? Mas maluwag na ba? Ang kalabog na iyon ay hindi bali ng buto. Nagbubukas ang iyong mga kasukasuan. Masyado kang mahaba ang upo araw-araw. Kaya ang iyong ibabang likod ay naging matigas na parang kalawang. Ngayon, lumipat sa kanan. Lola, talagang sumusunod ka. At hindi mo ako pinapagalitan. Isang himala ito. Sige. Ngayon, magsimula tayo sa simple. Mula sa tradisyonal na ehersisyo ng pag-stretch. 2 kamay na nag-aangat sa langit. Lola, sundan mo ako. Interlock ang iyong mga daliri, palad pataas at itulak, at tumayo sa dulo ng iyong mga daliri sa paa. Ano ang pakiramdam? Sa tingin ko, medyo mas magaan ang pakiramdam. 5 minuto pa lang. 10 minuto pa. Ituloy natin. Sige, ituloy mo. May punto ka. Bawat isa ay may kanya-kanyang paraan. Hindi mo pwedeng pilitin. Pwede mong buksan ang fitness class na ito.
Talaga? Pero, kailangan ipagpatuloy ang etiquette class. May katuturan ang iyong pag-aayos ng bulaklak, pero nakakatakot ang mga kulay. Simula ngayon, para sa mga bulaklak sa bahay, ikaw ang pumili ng mga materyales at si Chloe ang bahala sa pagtutugma ng kulay. Magtulungan kayong dalawa, wala nang mag-isa na panggagago. Sang-ayon. Lola, huwag kang mag-alala. Ako ang bahala sa creative side at si Chloe ang bahala sa execution. Ito ay tinatawag na teamwork. Isang malakas na alyansa. Hindi pa ako pumapayag. Chloe, kailangan mong magsabi ng hindi. Sabihin mo ngayon. Sabihin mong sobrang busy ka. Walang oras para sa pagtutugma ng kulay. Wala nang coxcombs. Kahit hindi hihigit sa 3. Sige, Ikaw ang bahala. Binibigyan ko siya ng kaunting espasyo. Ay naku, na-assimilate na ako sa kanya. Sa aming bahay, lalong nagiging masaya. Magsimula ng pagsasanay bukas. Ikaw ang unang mag-uulat. Huwag mo nang isipin na liliban. Lola, ako ba talaga ang tunay mong apo? Dahil ikaw ay tunay na apo, kaya kailangan mong magsanay. Kung hindi, hindi mo kakayanin buhatin ang iyong asawa sa hinaharap. Bukas sasama ako sa iyo. Pagdating sa push-ups, tayong mag-ama ay sabay na lulubog o lalangoy. Noong huli, sumuko ka pagkatapos ng kalahating rep. Kaya kailangan nating sumabay sa paglubog. Chloe, ano ang iniisip mo? wala. Iniisip ko lang na ang iyong mga bulaklak na coxcomb ay sobrang laki. Gamitin ng husto ang lahat. Isang bertud ng aming nayon. Ito ang Marina Bay, hindi Oak Haven. Ano ang tungkol sa Marina Bay? Ang Marina Bay ay nagpapahalaga rin sa pagtitipid. Hindi ba sinabi ni Lola, kaming mga sterling ay hindi kinukulang sa pera. Ngunit hindi rin natin ito pwedeng sayangin. Si Lola at ako ay pareho pala ng pananaw. Iba lang ang pagpapahayag. Ako ang magaspang na uri. Si Lola ang pinong uri. Lahat ng daan ay patungo sa Roma. Saan mo nakukuha ang lahat ng baluktot na lohika na ito? Aris. Kung isang araw, ibig sabihin, kung malaman mo na hindi ako kasing galing ng inaakala mo, sisirain mo pa rin ba ang pinto nang walang sapatos, tulad ng dati? Dahil ikaw ang aking kapatid na babae, Chloe. Wala nang ibang mahalaga. Bukas ng 3 p.m., magkita tayo sa SK Bar. Kung hindi ka sumipot, ang mga larawan ay kakalat sa internet. Bahala ka. Akala ko kapag nakulong ka, tapos na ang lahat. Gusto mo akong makita? Nandito ako. Umupo ka. Burahin ang mga litrato. Pangako mo yan. Inumin mo ito. Mag-uusap tayo ng dahan-dahan. Hindi ako umiinom. Tigilan mo ang pagpapanggap na inosente. Ano ka ba dati sa harap ko? Nakalimutan mo? Gusto mong ipaalala ko sa'yo? Ang mga litrato noong gabing iyon. Ang suot mo, Sige, iinom ako. magpatuloy ka. Ano ba talaga ang gusto mo? Ano ang gusto ko? Noong ipinakulong ako ng kapatid mo, akala mo ba darating ang araw na ito? Uminom ka ng sunod-sunod? Hanggang sa masiyahan ako. O kaya hindi mo na kailangang uminom. Ipapost ko na ang mga litrato online ngayon din. Ayan na, Ikaw, ano ang inilagay mo sa inumin? ang magandang bagay. Hindi ba lagi mo akong nagugustuhan? Ngayong gabi, makukuha mo ang gusto mo. Naghihintay ang mga tropa ko sa itaas.
Wow, may laban ka pala. Carter, gago ka. Dumating na ang mga kasama ko. Sa pagkakataong ito, mas marami na akong tao. Si! Ikaw, matapang ka ha? Nasa akin ang mga litrato. Hindi ka ba natatakot sa akin? Ang mga litrato. Si, ipost mo yan. I-post mo na ngayon. Mag-post ka ng isang litrato. Puputulin ko ang isa mong braso. Mag-post ka ng 4. Gagawin kitang hindi na makahawak ng chopstick. Abangan mo yan. Kung hahawakan mo pa ang kapatid ko, pagsisisihan mo ang paglabas mo sa sinapupunan ng nanay mo. Aris, Uy, gising ka na, Chloe. Gutom ka ba? Nauuhaw. Masakit ba ang kahit saan? Kukunin ko ang doktor. huwag na. Dito ka lang umupo. Kumuha siya ng litrato sa akin. Yung tipong halos wala akong suot. Hindi, pero walang nangyari. Pinalitan niya lang ako ng damit na yon. At saka, kumuha ng litrato. Sabi niya gusto niya ako, kaya niya kinuha yon. Sabi niya para lang sa kanya yon. Sabi niya, walang makakaalam. Ang tanga ko noon. Akala ko, mahal niya talaga ako. Ngayon alam ko na. Hindi niya ako nagustuhan. Para lang akong aso niya. Lalaruin niya ako kapag masaya siya at sisipain kapag hindi. Chloe, makinig ka sa akin. Alam mo, lahat tayo gumagawa ng katangahan. Noong bata pa, wala yon. Pero kailangan mong tandaan ang isang bagay. Kahit noong gabing iyon, tumayo ka sa harap niya na walang suot, at kahit kumuha siya ng litrato, kasalanan yon ng marumi niyang pag-iisip, hindi ng katawan mo. Nakuha mo ba? Pero kung lumabas ang mga litrato, Eh ano naman kung lumabas? Siya ang mapapahiya, hindi ang biktima. Ang iniisip ng iba sa iyo. Sa kanila yon. Ares, pwedeng huwag mong sabihin sa pamilya, lalo na kay Lola? Sige, ating munting sikreto. Hindi mo ba tatanungin kung bakit ko siya nagustuhan? Walang dahilan para magustuhan ang isang tao. At walang dahilan para tumigil. Hindi na kailangang bungkalin ang nakaraan. Ngayong gabi, ilalabas kita. Lumabas ka. Dadalhin kita para makalanghap ng sariwang hangin. Umuwi na tayo. Mag-aalala si Lola. Pinadalhan ko na ng mensahe si nanay. Sinabi ko na kumakain tayo sa labas ng merienda. Kakagaling mo lang sa ospital. At amoy disinfectant ka. Kung maamoy ni Lola, magtatanong siya ng maraming tanong. Hayaan mo munang magpahangin ka. Tara, ipapakita ko sa iyo kung paano magpawala ng stress. Una, tumakbo ng 3 rounds. Pero hindi ako nagpalit ng sapatos. Okay lang, tumakbo ka na. Sa tabi ng flower bed na iyon. Takbo, hanapin mo ako kapag tapos ka na. Tapos na? Sige. Ngayon, sumigaw ka. Sumigaw ka ng malakas hanggat kaya mo. Sumigaw ka. Lahat ng pagkabigo, sakit, pait, at galit, ilabas mo lahat. Gabi na, at walang makakarinig sa iyo. Kahit marinig nila, hindi ka nila kilala. Tara, sumunod ka sa akin. Hindi, masyadong mahina. Ulitin.
Mas malakas. Sige, humiga ka. May mga insekto sa damo. Matagal na silang natulog. Oras na ng pahinga nila ngayon. Sige, humiga ka. May ipapakita akong astig sa'yo. Ang daming bituin. Hindi pa rin kasing ganda noong nasa Oak Haven. Pero ang makakita ng ganito karami dito ay hindi naman masama. Alam mo, lahat ng mga bituin na yan sa taas. Parang malalapit pero sa totoo, napakalayo ng pagitan nila. Saan ka natuto ng astronomy? Ang mga tao ay parang mga bituin. Sa buhay mo, makakakita ka ng maraming bituin. Ang iba ay sobrang liwanag. Ang iba ay maliliit na tuldok lang. Pero ang mahalaga, kailangan mong malaman kung alin sa kanila ang ikaw. Aris, Kung ituring mo ang sarili mo bilang satellite sa orbit ng ibang tao, umiikot sa kanila araw-araw, kapag nawala sila, hindi mo na mahahanap ang sarili mong orbit. Pero kung ikaw ay isang bituin mismo, may sarili kang liwanag. Kapag umalis ang iba, nagniningning ka pa rin. Nakikita mo yung pinakamaliwanag. Iyan ang North Star. Kapag naliligaw kami sa Oak Haven, hinahanap namin iyon. Dahil nandyan lagi. Hindi gumagalaw. Kailangan mong maging sarili mong North Star. ang hindi nagawa ni Pushkin, siya ang gumawa. Ang metapora mong iyan walang halagang pampanitikan. Sinong nangangailangan ng halagang pampanitikan? Basta na ihatid ang punto. Nakuha mo ba? Nakuha ko. Kaya sapat na iyon. Sige, turuan kita ng isang galaw. Ito ang pangunahing paninindigan. Postura ng pakikipaglaban. Relaxin ang iyong mga kamao. Huwag masyadong mahigpit na kuyumin ang mga ito. Para kang pumipiga ng itlog. Kung ganyan, wala kang bilis sa suntok. Relax. Oo, ganyan. Nararamdaman mo ba? Ngayon subukan mong gawin mag-isa. Dahan-dahan. Huwag magmadali. Unahin muna ang tamang forma. Ayos, ganyan. Ngayon gumawa ka pa ng 20 ulit. Ang galaw na ito ay magiging muscle memory. Kakaiba yan. Pagkatapos ng ehersisyong yon, parang hindi na ako gaanong naiipit. Uwi na tayo. Simula bukas, opisyal na kitang sasanayin. Magtakda tayo ng maliit na layunin. Sa susunod na makatagpo ka ng tulad ni Carter, hindi mo na kailangang maghintay sa akin. Ikaw na mismo ang makakapagpabagsak sa kanya. See? May abs na talaga ako. Ito ba talaga ang braso ko? Talagang epektibo ang pagtuturo ko. Hindi yon. Hindi ako naniniwala. Sa loob ng 2 buwan, gumigising ako ng alas 6 araw-araw para uminom ng protein powder. Nagbubuhat ng pabigat hanggang nanginginig ang kamay ko. Bakit wala akong nakuha na resulta? Chloe, malapit na akong maubusan ng protein powder. Maaari mo ba akong bilhan ng isa pang lalagyan? See? Iba ang lasa nito. Bakit ang amoy ay parang milk tea? Sandali, paano naging milk tea ang lasa? Sino ang naglagay ng kung ano dito? Liam, pakinggan mo muna ako. Chloe, sabihin mo lang sa akin ang totoo. 2 buwan na akong umiinom ng protein powder at wala akong nadagdag na muscle. Tumaas pa nga ako ng 3 libra. Ito ba? Liam, nakita ko kung gaano ka kahirap magtrabaho. Nagsasanay ng sobra araw-araw at mukha kang sobrang miserable habang umiinom ng protein powder na iyon. Kaya ako, naawa ako sa'yo. Pagkatapos, tinagdagan ko ang protein powder mo ng kaunting milk tea powder. Kaunti lang. Kaunti.
Mga, Isang katlo ng lalagyan. Isang katlo. 2 buwan ko na itong iniinom. 2 buwan. Kaya pala tuwing umiinom ako nito, sobrang kontento ako pagkatapos. Akala ko bagong formula ito. Ares, tulungan mo ako. Pagkatapos ng lahat ng ito, kailangan nating mag-relax. Ngayong taon, pumunta tayo sa Sunstone Island para magbakasyon. Bakit tayo pupunta sa tropical? Sa panahong ito ng taon, kailangan mong pumunta sa Oak Haven, ang bayan ko. Sa panahong ito, ganap itong natabunan ng niebe, puro puti. Tunay na kahanga-hanga. Hindi ka pa nakakita ng ganito, sumumpa ako. Oak Haven. Naulan ng niebe. Sigurado ka ba na ito ay bakasyon at hindi pagsasanay para mabuhay? Bakasyon talaga ito. Ang niebe doon ay purong puti at makintab. Pwede kang makipaglabanan ng bola ng niebe, mag-skate at magparagos. Kumain ng masarap na nilaga, at sa gabi, humiga sa mainit na kama, mainit na mainit. Mas maganda pa kaysa sa Sunstone Island o kung anuman. Bukod sa pagbababad lang sa tubig, ano pa ang pwede mong gawin doon? Hindi pa ako nakakita ng niebe sa Oak Haven. Ano sa tingin mo, Lola? Matagal na akong hindi nakapunta sa Hilaga. Noong bata pa ako, pumunta ako sa Frostville kasama si Lolo. Napakaganda ng mga eskultura ng yelo. Hindi pa ako nakapunta sa Oak Haven dahil sinabi ni Nanay Ian, Arthur, May proyekto ako sa Frostville, kaya pwede tayong dumaan. Pwede kang gumawa ng taong niebe sa bakuran ko. May dalisdis sa likod bahay para mag-iski. Magluluto ako ng isang buong handaan ng hilaga. Nilagang baboy at pansit, nilagang manok at kabute, at lahat ng baboy na matamis at maasim na gusto mo. Kasama ako. Pwede tayong pumunta sa tropiko kahit kailan. Pero sa Oak Haven lang, umuulan ng niebe sa taglamig. Masarap ang panlasa ni Chloe. Si. Ang mayorya ang masusunod. Pero may kondisyon ako. Gusto kong matulog sa mainit na kama. Ang pinakamainit na lugar. Titiyakin ko na handa ka na. Ang mga Sterling ay maglalakbay. Kapag bumaba si Chloe, isakay mo na lang siya sa kotse. Aking ka, Chloe. Darating na. Naunawaan ko, Eres. Uuwi na ako agad. Nakuha ko ang protein bar na gusto mo. Bagong lasa. Huwag mong sabihing masama ang lasa nito. Alice. Ako mismo ang bumagsak sa dalawa sa kanila. Carter, Hindi iyan si Chloe. Pekeng kayo. Si Chloe ay hindi ganito ang hitsura. Hindi man lang marunong magbukas ng bote si Chloe. Chloe, nasaan ang taong iyon? Chloe, ikaw ang bumagsak sa pareho? Perpekto. Perpektong marka. Perpekto? Hindi iyon sapat. Bibigyan kita ng 120. Napakalaking tagumpay ng aking pagsasanay. Chloe, tumawag ka ng pulis. Nakatawag na ako. Darating ang opisyal. Sa loob ng 5 minuto. Inabisuhan ko na rin ang abogado ni tatay. Chloe, sa tingin mo panalo ka? Akala mo ba ang pagbura ng mga litrato ay mawawala na? Sabihin ko sa iyo, may backup ako sa 3 lugar. Kailan ko gusto, ang mga litratong ito ay maaaring kumalat sa internet bukas. Malalaman ng buong lungsod kung anong uri ka ng tao. Nagpapanggap kang isang diyosa ng sining, pero isa ka lang tao na basta. Carter, hindi na ako katulad ng dati. Mas malakas ako sa iyo. Hindi ako mapapabagsak ng mga ito.
dapat magbayad ang mga tao para sa kanilang mga pagkakamali. Ang reputasyon ng pamilyang Davis ay tuluyang nasira. Chloe, protektahan ko siya. Haharapin mo ang katarungan. Huwag kang magdala ng payong. Ang snow sa Oak Haven ay kailangang mahulog sa iyo. Oakhaven, darating na kami. Tara, Arthur, ngumiti ka. Malamig. Ang hilaga, nandito ako. Snow, totoong snow. Hindi peke. Anong tingin mo sa floral padded jacket na ito? Pinili ito ni Lola para sa akin. Sabado niya, ang pula ay pangkasiyahan. Parang nasa bahay ako. Ay, sasabihin ko sa iyo, ang taglamig sa Oak Haven ay ang totoong taglamig. Ang lamig dito ay isang pisikal na pag-atake. Magsuot ka lang ng makapal na damit at magiging maayos ka. So, nasanay ka na ba? Oo, malapit nang magyelo ang ilong ko. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, nagsusuot ako ng floral padded coat. Ang ganda. Bagay na bagay sa'yo. Lola, hindi ba maganda si Chloe? Maganda. Ang Chloe natin parang lumabas siya sa isang painting. Oakhaven, dito siya lumaki. Malamig ang hangin, pero hindi kasing basa ng Kingsville. Ang tahimik dito. Ang snow ay bumabagsak ng walang ingay, parang snow sa Kingsville. Sino yan? Nasa labas si Chloe sa snow sa Oak Haven. Walang oras para sa mga malatula mong pag-iisip. Hindi maghihintay ang snowball para sa reaksyon mo. Ano bang ginawa ko para maranasan ito? Sige, dahil pinipilit mo ako. Evelyn Sterling, ikaw ang may kasalanan nito. Diyos ko. Ano ang tawag mo sa akin? Nanay, sinabi kong nanay. Huli na. Mami, huwag mong pakawalan si Liam ng madali. Ano ang tinitingnan mo? Noong araw, nakikipag-snowball fight ako sa mga eskinita. Hindi pa ipinanganak ang tatay mo. Ngayon, yan ang estilo ang hilaga.